So mga kabaksing, kasado na po ang bakbakan sa pagitan ng dalawang undefeated knockout artist sa light heavyweight na sina David Benavides at si David Morrell Jr. na magaganap ngayong darating na February 1 next year sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, kung saan gaganap sila bilang main event mga kabaksing. Samantala ang co-main event ay ang rematch sa pagitan ni Brandon Figueroa kontra kay Stephen Fulton. Matatandaan natin mga kabaksing na una na naglaban itong dalawa noong taong 2021 kung saan tinalo ni Fulton si Figueroa via majority decision. Samantalang sasabak din dyan mga kabaksing bilang undercard ang former world champion na si Isaac Pitbull Cruz, kung saan kanyang sasagupain ang kapwa Mexicano na isang knockout artist din na si Angel Fierro. Samantalang sa mga laban naman na naganap ngayong araw mga kabaksing, unahin muna natin ang laban ng ating pambato sa bansang Dubai na si Froilan Saludar, kung saan kanyang matagumpay na nakuha ang bakanting WBA Intercontinental Bantamweight title. Ito'y matapos niyang talunin ang knockout artist undefeated na taga Venezuela na si William Flores via unanimous decision sa kanilang laban na ginanap kaninang madaling araw sa Agenda Arena sa nasabing bansa. So dahil sa panalo ni Saludar mga kabaksing, ay nag-improve na siya ngayon sa kartadang 36 wins with 26 KOs at may 8 talo, at siya na ang bagong WBA Intercontinental Bantamweight Champion. Samantalang sa mga laban naman kanina na naganap sa Arlington, Texas na pinalabas ng Netflix mga kabaksing, ay nabigo ang 58 anyos na si Mike Tyson sa kanyang pagbabalik sa pro boxing. Ito'y matapos siyang talunin ni Jake Paul via 8 rounds unanimous decision. Hindi na talaga kaya ni Tyson mga kabaksing na lumaban pa sa mga batang fighters. Okay lang sana siguro kung 3 rounds lang ang bakbakan, may pag-asa pa siguro manalo. Dahil kita naman natin kanina na first 2 rounds ay nakuha pa niya mga kabaksing at nakapagpatama pa siya ng maganda kay Jake Paul. Ngunit pagdating ng round 3 hanggang round 8 ay kawawa na talaga mga kabaksing dahil halos hindi na rin sumuntok, at kung sumuntok man ay hindi rin makatama ng maayos. Siguro kung pinaulanan siya ni Jake Paul mga kabaksing ng mga malalakas na suntok ay talagang knockout ang sasapitin ni Mike Tyson. Pagkatapos ng laban mga kabaksing ay inamin talaga ni Jake Paul na kanyang sinadya na apabuti ng desisyon dahil ayaw niya talagang masaktan o talunin via knockout si Mike Tyson. Sa pagkatalo niya kanina mga kabaksing ay ito ang kauna-unahang talo ni Mike Tyson via desisyon, dahil kung tingnan natin sa kanyang boxing record ay halos lahat ng kanyang mga talo ay kundi disqualification ay via knockout. Samantalang sa mga undercards sa women's boxing ay hindi nakabawi si Amanda Serrano kay Katie Taylor sa kanilang rematch. Ito'y matapos siyang talunin ulit nito sa pamamagitan ng very close unanimous decision, kung saan ang tatlong hurado ay parehong pumabor kay Taylor na umiscore ng parehong 95-94. Samantalang sa ibang undercard mga kabaksing ay instant classic naman ang pinakitang laban ni na WBC World Welterweight Champion Mario Barrios at ni Abel Ramos. Ito'y matapos magtala ang dalawang mga kabaksing ng parehong knockdown sa isa't isa, kung saan unang na-knockdown si Abel Ramos sa round 2 mga kabaksing. Ngunit pagdating ng round 6 ay nakabawi ito at kanya din pinabagsak ang kampiyon na si Barrios. Ngunit sa kabila ng mga knockdowns mga kabaksing ay umabot pa rin ang bakbakan ng dalawa hanggang sukdulang 12 rounds na nagresulta sa isang draw o tabla. Dahil dyan mga kabaksing ay napanatili ni Mario Barrios ang kanyang WBC World Welterweight title.